Hello mga kapatid, sa Team Jesus. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon ulit na makapag-share po ako ng testimony sa inyo sa recent happening po sa buhay ko, at of course along with my wife Abita. Last very early Monday morning po last week dito sa Houston, mga alas 2, alas 3 ng early morning, I experienced severe pain po. Napakasakit dito sa aking abdominal area, no? Itong buo na ito. And ang tiyan ko ay bloated masyado. Lumulobo siya. Ang naalala ko lang na kumain kami sa isang Mexican restaurant na maraming meat, no? May chicken, may beef, may shrimp, may quail, pero napakasarap po. Kaya lang, nung madaling araw na yun, I started having that severe pain. Kung between 1 to 10 po, 9 to 10 ang pain ko. So pag nangyayari po kasi yan, dapat pupunta ka na sa emergency room. Kung hindi ko na matolerate ang pain ho. Hirap na hirap ako huminga, hindi ako makakilos, hindi ako makapagsalita. So, sabi ni Abita, dadali na kita sa ER, sa emergency room. Sabi ko, huwag. Pero ilang beses na inulit na dapat daling ka na sa emergency room. Huwag pa rin ang sabi ko. Then, she asked me, so anong gagawin ko to help you out? Sabi ko naman sa kanya na, pray. Mag-pray ka. Pray for me. So I know she was praying, she was coming in and out of the room, she was staying in front of me and praying. And I was also praying, and we started casting out that spirit of pain. No, hindi yun sa Panginoon eh. That very debilitating pain. And ganun pa rin po, no? Napakasakit. Hanggang sa after a few minutes na very painful na talaga na gusto ko na talaga pumunta sa ER, tumawag ng ambulance, sumuka ako. Nasuka ako, then andyan pa rin ang pain out, ganun pa rin katindi, tapos suka ako ulit. Sa dalawang bouts of vomiting po, medyo na-relieve yung pain. So thank you Lord for that. Anyway, as I go back to that experience po last early Monday morning, nilid po ako ng Panginoon tonight or today sa kanyang salita na makikita po sa Psalms 46:7 and Psalms 46:11. Very similar po ang mga verses na ito, pero wag natin problemahin yan. Ayun ang salita ng Diyos eh. Anyway, ang sinasabi po dyan, the Lord of hosts is with you. Is with us, yung mga anak na, no? So, napaka-encouraging po because kahit anong problema, nandyan siya palagi. And, ang sinasabi po, ang commander ng heavenly army, who is God Almighty, is our refuge and our strength. Whenever we are in trouble or whenever we have any problems. So, pinaninindigan ko ito po na ito ay totoo dahil nung karanasan ko na napakasakit ng abdominal area ko, alam ko ang Diyos na sa akin. The Lord was with me. He was not just looking at from afar and saying or doing anything. So what we did was we came to Him, we drew ourselves closer to God, and God was pleased with that. And of course, He also drew Himself closer to us. Ito pa napaka-magandang reminder po sa atin at encouragement dahil whenever we have problems po, no, hindi lang naman sa health, no, tulad ng experience ko, marami, financial, marital, at iba pong problema po. Relationships sa family, sa mga kaibigan, na nasa challenge po, in trouble, ang Panginoon,
God Almighty is always there. The Lord of hosts is with us all the time. At ano po, siya ang nagbibigay sa atin ng power, ng lakas. No? Siya ang nagbibigay ng lakas at ng solusyon sa mga problema na ito. So, yun lang po ang tinatayuan ko ngayon na totoo po itong salita ng Panginoon sa Psalms 46:7 and 11 na the Lord never leaves us. The Lord of hosts is with us. At this reminds us po, nag-assure sa atin na if we are in trouble, in pain, kung ano mga problema po, wala pong mas higit pa na powerful at mas malaki sa mga problema na ito than our God Almighty, who is with us all the time. Ang importante lang po na huwag tayo magkalimot, kahit ano pang laki ng problema, ano pang sakit ng katawan, huwag po tayo magkalimot na ang Diyos is always there. The God of hosts is always there. Okay po? So, huwag po tayo unahin natin ang Diyos. Dahil nandyan ang Diyos po. Walang imposible sa Diyos. So, anyway po, ang nangyari, hindi ako napunta sa emergency room. Praise the Lord for that. And that Monday, I took some Tylenol for pain. Masakit pa rin, pero nag-relax lang ako, hindi ako nagtrabaho. Si Rita nga, hindi rin nagtrabaho kasi she was concerned. So, nagsusuka kasi ako. So, anytime na he has to take me to the emergency room, nandyan siya palagi. Nagtrabaho pa ako ng Martes, pero it did not help. Napakasit talaga. So, Lord, anong gagawin ko? I took some medicines, hindi ko rin nagbago. Dinadamihan ko ang tubig ko pag-inom para malinis ang tiyan ko at mailabas ko ang dumi. Sinabihan niya ako, sabi niya, Vita, one more time, dadalhin ba kita sa emergency room? Sabi ko, hindi. Bukas, which was Wednesday dito, pupunta tayo sa doctor ko, kay Dr. Chong, a Chinese doctor dito sa Houston. And we went there. Dr. Chong is a very, very good and smart doctor. I thank him, I thank the Lord for his life na siyang ginagamit po sa akin, minsan kay Vita rin, na aming medical doctor for whatever physical problems we have. You know, nag-reset up ang doktor ng gamot, binili ang gamot, ininom ko. After mga 2 hours po, na-relieve ang symptoms ko. Kalahati na lang ang pain, from 10, naging 5 na lang. Pero nagtrabaho pa rin ako. Anyway, I love what I do, but sabi ko pa nga, well, dahan-dahan lang, dahil hindi ka pa fully healed. So, cut short ko lang yung trabaho ko, umuwi ako sa bahay, at tuloy lang ang pag-inom ng medicine. And the following day, 24 hours later, yung pain po na 10 out of 10, nagiging 2 out of 10. So, napakalaki po ng diferensya. And I praise God, I thank God for that and for His provision of His Word, na hindi po namin binitawan na Vita, that He is always with us. So, He never leaves us nor forsakes us, whatever the situation is. And hanggang po ngayon, hindi naman ako 100% well, pero nasa 1, sometimes 2, pagpagod, ang pain ko. So I know and I trust the Lord will completely heal me. So, may order ang doktor po, magpa-CT scan ako ng abdominal area ko to search further and deeper kung anong gagawin. So that I am willing to do, because I know po na ang doktor na ito, si Dr. Chong, ay siyang ginamit ng Diyos to heal me. And of course, God is always there. At He's giving wisdom to this doctor, Dr. Chong, to make me well. So, mga kapatid, yun lang ang ma-share ko sa inyo. May mga physical problems tayo, no? Hindi naman perfectong katawan. But remember po that the Lord of hosts is always with us. And He is bigger and more powerful than any trouble or any problem.
Okay po? Just keep the faith. Remember all the time that the Lord of hosts is with us. And mangyayari po ito kung tayo ay nasa Kanya rin. Hindi pwedeng lumayo tayo at i-claim natin na, oh, the Lord of hosts is with me. Pero lumalayo tayo. Nagpapakasala tayo ng intentional. Hindi po pwedeng ganyan. No? So, we'll keep the faith, stick with the Lord, draw ourselves closer to Him, and always remember that He's the source of our refuge and strength, and He is bigger than any other problem or any other kind of issues in our lives. Yun lang po ang masasabi ko. Medyo mahirap mag-smile ngayon dahil may pain konti, but I'm doing a lot better po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless us all.